Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, hala, matindi to. COA kumanta na, Malacanang walang kawala sa pasabog ni Recto. Lahat nilaglag, naku po. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito nga mga kababayan, bago po natin ulit panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito po may nagreklamo po kasi. Etong isang abogado mga ka-review natin pumiyok dito sa mga mambabatas natin mula sa Kongreso at Senado. Paano daw yung gusto niyang iparating? Bakit hindi imbestigahan yung mga nagpapakalat ng video, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. ipatawag dyan sa Senado ba or Kongreso para maimbestigahan mga kababayan. No, eto po, bigyan muna natin to ng reaction or komento mga ka-review natin, no? Kaunti lang naman to, panoorin po natin. Kwenesyon ngayon ng isang abogado ang mga mambabatas sa Senado at Kongreso kung bakit hindi ipatawag upang maimbestigahan ang mga personalidad na nagdadawit kay Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ito ng cooking, gayong meron naman silang kapangyarihan na ipasumpi na ang mga ito. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Ang bangag na presidente. Walang takot na pinatunayan ng political vlogger na si Maharlika na totoo ang nag-viral na video ng umunoy pagsinghot ng isang lalaki na kamukha ni Ferdinand Marcos Jr. ng white powdery substance sa isang... So yan mga kababayan, hindi na po natin tatapusin yan. Panoorin nyo lang po dyan sa channel nila, no? Ang point lang po dito, ang gusto ko lang pong i-point out mga kababayan, oo nga, tama po yung abogado na bakit hindi nyo ipatawag sa, di ba, malaking ano to malaking kasiraan sa Pangulo. Dapat ito muna ang iniimbestigahan nyo, no? Which is important mga ka-review natin. No, kayo, nag-iimbestiga kayo sa mga artista, di ba? Na meron namang mga ano na yan may mga batas na pwedeng magpataw diyan sa mga sexual harassment na yan, di ba? Dahil ba artista? Di ba dahil ba artista kaya ninyo pinopokusan yan? Bakit ito? Hindi ba ito mahalaga si President Bongbong Marcos Jr.? Aba mga kababayan, mahalaga po to. Kasi eto, let's say hindi po si President BBM yung nasa video, di ba? Mahalaga pa rin yan. Bakit? Kasi baka, di ba? Baka nagagamit na, di ba? For example, higher position pero hindi si PBBM. Let's just pretend, no? Na hindi si President Bongbong Marcos Jr. Pero isa siyang opisyal, di ba? Ang gusto ko lang i-point out, baka kasi nagagamit na yung government resources, no? Sa maling mga bagay. Yung power ng gobyerno ay nagagamit, no? Sa ibang bagay, mga kababayan. Kasi kapag ikaw po ay, sabi nga po ng mga eksperto na kapag ikaw ay lulong na sa kukani, ay hindi ka na talaga makakapag-isip, no, ng tama. Ngayon, kung ganyan ang mangyayari mga kababayan, dapat unahin muna ito, di ba? Kasi pag nalaman, for example, nalaman na hindi totoo ito, di yung mga desisyon pala na ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr. ay para sa bayan. Di ba? Para sa bayan Kasi hindi siya wala nang doubt yung taong bayan, no? Pero pag napatunayan na naggaganyan nga, ibang usapan na rin yan mga ka-review natin. At yan nga po yung sinasabi ko nga, baka, no? Baka lang naman
ginagamit yung resources, for example, yung Kongreso, yung Senado, para magbingi-bingihan, magbulag-bulagan sa isyong ito. Napakalaking issue po nito. Mas malaki po pa po ang isyong ito dyan sa mga artista. Hindi lang naman na artista ang hinaharas, di ba? Eto, napakalaki nito pero wala pong nagbabalik, wala pong interest, no? Yung Senado at Kongreso. Bakit? Bakit kaya hindi sila interesado, mga kababayan? Dahil ba nakikinabang din sila? Nakikinabang sila sa administrasyong ito? Yan lang po, nagtatanong lang po tayo, mga kababayan. At eto, dahil nga hindi pinapangunahan ni President Bongbong Marcos Jr. itong challenge, no? Pagpapapulburon test challenge. Ito, si Vice President Sara Duterte na lang ang nanguna. Ito, Sara accepts drug test challenge. Yan, mga kababayan, mula po ito sa Manila Times 1 hour ago. Vice President Sara Duterte accepted the challenge of former presidential spokesman Harry Roque Jr. to undergo a hair follicle drug test. Yan, mga kababayan, palakpakan po natin. Second in command, mga karibin natin, second highest official sa Pilipinas, no? Siya na lang po ang mangunguna kasi hindi naman kaya ng presidente. Hindi ba sila nahihiya dyan, mga kababayan? Babae pa to. Sabagay, sinabi na po ni PNP Chief Marvel, di ba? We are exempted. Yung mga active, no? Police and AFP, mga kababayan. Sabi, exempted daw sila sa drug test, mga karibin natin. Well, anyway, sino ba talagang wala, pero may nag-comment sabi niya dapat walang exempted diyan. Lahat mula sa barangay hanggang sa pangulo. Lahat po pulburon test na. Napaka-importante po nito. Kung talagang wala na nga kayong war on drugs Dito na lang dito na lang kayo mag-excel, mga kababayan, sa pagpapapulburon test mula sa barangay hanggang sa pinakataas na posisyon ng ating bansa. Ano sa palagay ninyo, mga karibin natin? Makakabuti ba ito sa ating bansa? Kung sila pong lahat, na mga active, kasi malayo pa naman yung election yung ngayon, mga active na mga officials ng ating bansa. Si BP Sara na, mangunguna. Magpa-drug follicle, hair follicle drug test, mga kababayan. Sino kaya ang susunod dito? Kasi yung Supreme Court sina-challenge ni Attorney Harry Roque, di ba? Naglabas kasi sila ng statement at sinabing kasinungalingan yon. Hindi pumapayag yung Supreme Court administration, no, na magpa-drug test nga. Pero kaya nga, ngayon, china-challenge na ni Attorney Harry Roque. At dahil nga po dyan, eto, si Vice President Sara Duterte ang mangunguna. Ang tanong, sino ang susunod? Sinong highest official ng ating bansa, ang Pilipinas, ang susunod na magpapa-hair follicle drug test? Yan, mga kababayan. So ito na nga, mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Usapan na po natin, ito po, COA po tumangging isa publiko ang confidential fund ni BP Sara, no? Pag-usapan din po natin, ito pong Maharlika Fund. Umamin po si Recto na wala pa po silang paggagamitan. Wala pa pong pupunduhan. May pondo na wala pa pong proyekto na pupunduhan. Grabe talaga. Pag may tumanggi po ang baka naman, mga kaubayan, yung Maharlika Fund na yan ay hindi talaga ipa-project ng physical project. Baka virtual project ang gusto nilang mangyari, diba? Yung nasa cloud lang, diba? Virtual, hindi yung nakikita physically, mga karibin natin. Posible ba yun? Posible siguro para sa kanila, no? Kasi lahat pwede nilang gawin
nagawa nga nilang kunin yung pera sa PhilHealth, no? Tinatanong na ng taong bayan kung saan napunta yung pera, yung almost 90 billion na pera ng PhilHealth na kinuha po ng magaling na taong to. Ang COA sa pagdinig po ng nakasalang po kasi ngayon yung yung sa mga congressman itong mga iba't ibang ahensya para sa kanilang pagbabudget. Pinipilit po ng Makabayan Black. Yun nga pong gusto nila mangyari, no? Yung sabihin ng COA, yun pong pinagkagastusan ng confidential fund. Hindi po ng lahat ng may confidential fund, si BP Sara lang po, no? Kailangan daw malaman na. Okay. So ini-insist po nila na magkaroon ng ilantad ng COA. Sabi ng COA, by the definition po ng confidential po yan. Hindi po namin pwedeng ilabas yan. Ang importante po, na gas. Pero mga kababayan, confidential nga yan, pero binulat-lat pa na yan ng mga, yan, si Castro, di ba? Doon sa investigasyon ng confidential fund. Kaya napilitan nga yung COA na ilabas yung report no? Oh. Ano pang gustong gawin ngayon ni Castro? Paulit-ulit na lang, parang si Trillanes, parang si Dilima. Paulit-ulit lang yung ginagawa. Parehas na rin naman yung resulta. Ibig sabihin, di ba may kasabihan nga yan, mga kababayan, na when you're doing the same thing all over and over again, anong tawag sa kanya? Oh. Diba? Tama ba yung ko? Mukhang mali Basta buwang ang tawag dyan. Hindi na po nakakapag-isip ng tama yan. Kasi dapat, wala talaga kayong magagawa. Isinit mo. Kukunin mo yung report ng COA, pero kay BP Sara lang, di ba? Anong dahilan mo? Di ba dapat may comparison yan comparison. Kung kani-kaninong mga department, sana, yung gumagawa ng katiwalian, pero bakit kay BP Sara lang? Diba? Paano may kukumpara na mayroon nga anomalya dyan kay BP Sara kung hindi mo rin titingnan yung iba? Talagang may something nga. May mga something kayong lahat. Binigyan po kami ng report, may mga resibo yan, na ibig sabihin, yung pong wala pong anomalya, yung confidential fund. No? Ibig sabihin, lahat ng dapat ipasa, gawin ng Office of the Vice President at ng Office ng Secretary of DepEd ay naibigay po sa COA. So, okay na po. No? Pera na lang kung pipilitin pa nila for the sake na kung ano pa man. Kaya lang, okay din naman sa amin kasi alam naman namin na hindi magnanakaw si BP Sara. Kung i-open nyo po yung... Kaya nga mga kababayan, ano pa yung purpose nila? In-open na po yan dati yung confidential fund ni BP Sara. Kaya tama po si Sir Badong, wala pong rason para maging sagabal po ito, no? Diyan sa pag-iimbestiga nila. Ang problema lang, bakit kay BP Sara lang? Parang ano ba ito? Political harassment within the budget hearing. Di ba? At saka mga karibin natin, okay sana kung ibang kongresista yung asking, no? Sa report na yan. Kaso yung naghahanap si Franz Castro. Diba? Napakalaking question mark. Sa credibility pa lang, no? Ng mga nagtatanong, mas credible po, no? Si Vice President Sara Duterte kaysa dito, sa mga hinayutak na to. Diba? Sana naman, kung gagamit po kayo ng mga politiko at mga congressman, mga representative dyan sa kongreso, no, siguraduhin nyo naman na mas malinis pa doon po sa gusto nyong siraan. Diba? Nakakahiya po kayo. Mga confidential fund ni BP Sara, halimbawa po, pumayag po ang COA,
mapupwersa po yung COA na ilabas din po yung confidential fund ng presidente ng lahat ng gobernador at lahat ng mayor. Hindi po pwedeng selective kayo. Hindi po pwedeng yung COA ilalabas nila. Kasi hingiin natin di ba? Once na nilabas nila, no, yung confidential fund ni Sara Duterte, sisingilin natin sila na ilabas nyo rin yung confidential fund ng presidente, confidential fund ng lahat po ng may confidential fund, lahat po ng mayor, ng mga governor, ilalabas nyo po. Hindi po dahil sa kinakailangan nyo maging fair. Kasi lumabag na kayo sa... Alam niyo mga kababayan, siguro kung nami-mention yan nila dyan, kasi gustong-gusto nilang gamitin din yan para may pag-usapan yung mga vloggers nila. Diba? Yung mga vloggers nila na wala na, nahihirapan ng ipagtanggol yung kanilang mga amo. Kaya ito, gumagawa sila ng eksena. Tapos na to Pabalik-balik na lang ito mga kababayan. Siguro kung wala na talagang may babato pa kay Vice President Sara Duterte yung mga vloggers nila. Kaya ito, gumagawa na naman sila. Pero panis na po yung inaano nila. Binabatong putik. Nalinis na po yan. Linabhan na po yan. Tapos na po yan. Sa confidentiality. No? Gusto nyo nang ilantad lahat ng confidential. Ilabas nyo na rin po. Pati po sa military, kung may confidential fund yung military, intelligence fund, ilabas nyo na lahat. Yun ang gusto ng makabayan black Kung susunod kayo, hindi po pwede yan na kumbaga lahat ng sekreto natin, ilantad na natin sa publiko. Wala na confidential ngayon. Basta gustong malaman ng makabayan black, ibigay na natin ang hilig. Hindi kayo pwedeng mag-awat. Nasasabihin nyo, ay, pang vice president lang. Bakit? Yung confidential fund po ng iba. Poprotektahan nyo yung iba, yung vice president, hindi. Kaya susubaybayan po natin to kung mape-pressure. Kung mape-pressure ng HOR tong COA. Kasi pag ne-pressure yan, i-pressure din natin sila ilabas na lahat ng confidential fund ng lahat ng ahensya na meron. Lahat ng confidential fund ng lahat ng mga mayor at governor, pati ng presidente ng Pilipinas. Pangit po yan. Matagal na po naming sinasabi na pangit po yan na sila nasusunod. Yung mga convicted na nasusunod. Convicted na yan hindi ba? Convicted na to si Castro. Congressman Franz Castro. Antindi nyo naman. Pero congratulations din sa COA. At hindi kayo bumigay kasi dapat alam niyo yan. Pero ang importante doon, sinabi po ng COA na nakapagbigay sa kanila ng report, yung pong kinakailangan ni BP Sara at ng opisina ni BP Sara na ibigay po nila sa COA. Hindi naman po kayo auditor So yan mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaksyon, or kritisismo sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.